Sabi, di na ako nakatiis. Nagsalita na talaga ako sa busita. May katulong naman silang dala. Ayaw patulungin sa akin. Yung katulong na nakakulong sa kwarto, hawak-hawak yung bata kahit natulog naman yung bata. Pwede naman ilapag yung bata tapos bantayan ng malalaki niyang anak. Nandun lang sa kwarto. Pagod na pagod ako. Kanina pa akong umaga. Hi mga kabayan, good morning. This is my first reaction video this 2026 ukol sa video ni ate na inaway niya yung bisita ng amo niya dahil sa katulong na hindi tumulong sa kanya. Okay, pag-usapan natin to. Ate, kabayan, para to sa kalahatan. Hindi ako sumasang-ayon sa kanya, hindi rin ako sa hindi sumasang-ayon sa kanya. Okay. Unang tanong ko muna, pumasok sa isip ko nung napanood ko to. Yung katulong ba na isinama ng bisita ng amo mo ay minsan lang napunta sa bahay niyo? O palagi ba? Araw-araw ba silang nandyan sa bahay niyo? Kasi may mga sequence din eh. Kung halimbawa araw-araw silang nagpupunta dyan at hindi pa rin sila nagkukusang tumulong sa iyo, malaking bagay yun. Kung halimbawa hindi nila sinunod yung mga kalat ng mga alaga nila, kung hindi nila sinunod yung mga pinagkainan ng alaga nila. Pero yung sabi mo sa video ay natutulog yung bata at hindi man lamang pinatingnan doon sa kapatid na matatanda na. Ate, kahit sinong na may inalaga ang bata, uunahin ang bata. Ipa-priority ng katulong ang pag-alaga sa bata, tulog man yun o hindi. Kung walang nagbantay na iba, o sinabi ng amo niya na pwedeng iwanan na, hindi yun makisama at tutulong sa iyo. Lalo na at kung minsan na silang nagbisita sa bahay niyo. Pangalawa, hindi ka dapat naging bastos doon sa bisita ng amo mo. Alam mo ba ate, yung salitang pagbisita pa lang dito, oras na magpabisita si Lula sa amin dito, stress na kami. Dahil alam namin, hindi lang isa, 10, kung hindi mahigit 20 pa, ang maaring magiging bisita nila. Kung yung nirereklamo mo na yung mga plato ang bibigat. Yung plato namin ganito kabigat. Ang dami nilang dumating, 8 yung anak, plus yung katulong at yung amo. Yung baso namin ganito. So pag nagluto ako ng pagkain, isang katutak na plato yung hakutin ko papunta doon sa labas kasi sa labas sila kakain. So nakailang balik ako yung tuperya kung alam nyo. Ate, halos 1 kilometro. Halos 1 kilometro ang hahakutan namin. Plato, tsaa, baso, kung ano pang termos, kung ano pang tangay-tangay namin. Hindi kami pwedeng magreklamo kasi unang-una, yan ang pinunta namin dito. At yan din ang trabaho na nagbibigay ng sweldo sa amin dito. Hindi rin namin inuobliga yung mga katulong na sumama sa mga bisita ng amo namin kasi alam din namin na baka pagod din sila doon sa bahay nila at yun lang din yung time na makapagpahinga sila, oras na isinama sila sa dito. Kagaya ko, ang inalagaan ko ay 8 years old. Pero pag sinabi ng amo ko na yung mata ko, kung saan yung alaga ko, doon ako, wala akong ibang gagawin. Yun at yun ang gagawin ko. Kasi in case na ano ang mangyari doon at wala ako, sino ang sisisihin? Yung bang mga katulong na nandun na pinakasimahan ko, yung mga kabayan ba doon na pinakasimahan ko, tumulong ako sa kanila? Hindi. Ako at ako ang masisisi ni amo. Para sa lahat na lang to. Kung halimbawa man na ikaw ay dumayo doon sa isang bahay, syempre, ang unahin mo kung ano ang inutos sa iyo. Kung inutusan kang mag-alaga ng bata, doon ka lang. Kung inutusan kang tumulong, well, malaking bagay yun. Kasi, sa tulad namin, kung halimbawa magkusa man ang mga katulong na pumunta dito sa amin, malaking bagay sa amin yun. Kasi para sa amin, nakakagaan yun ng trabaho namin. Pero kung hindi man sila tumulong, wala rin kaming magagawa. Kasi pamamahay ito ng pinagtrabahuan namin. Kami ang pinaka-obligado sa lahat ng bagay. Kaya kung sa lahat ng mga katulong na pumunta o dumayo man sa isang bahay, kung may time kayo magkusa kayo. Kasi malaking bagay din yun sa katulong na pinuntahan nyo. Kung hindi man, salamat na lang din. Ganun lang. Pero huwag kang maging bastos. Salamat.